Hello everyone! Welcome again sa aking vlog! For today's vlog, day 5 na po tayo ng ating exercise. Ba naman? Buti na lang nakaabot pa sa day 5. Guys, na may kasamang chismisan. Aray ko! Before ko pala simulan ulit yung aking chismis guys, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga previous vlog ko. Ako po ay isang PCOS warrior from Batangas. Bali, 3 years na po akong merong PCOS. And ngayon, nilalabanan natin at nag-exercise tayo ng paunti-unti. Pagpasensyahan nyo na rin guys yung suot ko dyan. Hindi talaga kasi ako nag-outfit ng pang-workout dahil gastos pa yon. Ngayon habang nagsisimula pa lang ako is ganyan muna yung mga suot ko. Kung ano lang yung suot ko pambahay, yun na lang din yung pang-workout natin muna. Pero malay nyo, mga sa susunod na video is nakapang-workout outfit ng ate nyo. Sana all! Charot! Alam nyo guys, may chichika ako sa inyo for today's vlog na naman. Walang humpay na chikahan na naman to. Ichichismis ko na naman sa inyo yung mga pinag-usapan namin kanina. Hindi pala pinag-usapan, para napagkwentuhan lang din namin. Hindi ko na ikikwento kung sino yung kausap ko kanina na nagkikwentuhan kami about sa depression. Then tsaka ko lang din nalaman kanina na dumaan din siya doon. So bali parehas kami na may mga ganong pinagdaanan na hindi rin namin sinasabi kahit kanino. Hindi ko lang sure guys kung depression ba ang tawag doon or anxiety. Ito yung time na sobrang lungkot-lungkot mo talaga. Napakalungkot talaga ng buhay mo. Hindi naman buhay, I mean, bigla na lang babagsak yung mood mo sa napakalungkot. Tapos minsan magigising ka na lang na umiiyak ka na hindi mo alam kung bakit ka umiiyak. Ano ba yan? Bali ito guys, kinikwento ko lang sa inyo pero parang feeling ko nalampasan ko naman na siya ng paunti-unti sa tulong din ng nasa taas. Yung mga ganitong time guys is minsan hindi mo siya masasabi sa ibang tao kasi ayaw mo na nag-aalala sila sa'yo at ikaw mismo hindi mo alam na nasa ganung sitwasyon ka. Pero minsan may iisip mo, magtataka ka rin bakit parang yung mga gusto mo is nagbabago, parang yung emotion mo sobrang baba. Dati kino-convince ko lang yung sarili ko na baka dahil sa PCOS ko to or baka dahil sa menstruation ko to, ganun. Pero hindi guys, nung may mga time din talaga na feeling ko inaatake ako ng depression. Ganun din pala yung kausap ko kanina. Tsaka niya lang na-realize nung meron ng parang naiisip niya na lang din na bakit ganito. O nga, lahat ng mga sinasabi ko sa ganito is baliktad. Pero hindi naman pala talaga yung totoong nangyayari kasi parang ini-scripted niya na lang lahat sa harap. Pero sa totoong buhay is napakalungkot niya pala din. Hindi naman sa sobrang lungkot guys, parang inaatake lang din talaga siya ng yung minsan na homesick, ganun kasama sa homesick. Basta iba-ibang klase kasi mararamdaman mo kapag ikay dumadaan sa ganyan. Pero more in sa malungkot ka talaga, yung iiyak ka na lang, ganun. Tapos halo-halo na lang yung mga sa isip mo. Parang lahat ng bigat ng mundo pinasan sa'yo, ganun. Ganun yung pakiramdam. Then na-realize ko din guys, habang nagkikwentuhan kami, parang parehas talaga kami, hindi namin sinasabi kahit kanino kung ano man yung problema na meron kami. Makikita nyo kami parang okay kami, masayahin kami. Pero kapag nasa loob na kami ng kwarto, parang ayaw na naming lumabas doon. Ganon kapag inaatake ka ng kung ano man umaatake sa utak mo, sa mental health mo. Ito pa yung kakaiba sa akin guys. Dati kasi, nung hindi pa ako nagkakaroon ng ganyan, ngayon wala naman na siguro. Parang feeling ko na overcome ko naman siya. Dati, ayoko nang pinapatay ang ilaw kapag natutulog or something na yung gusto ko lagi may liwanag akong nakikita. Pero nung nasa time ako na sinusumpong ako na pag nagkaroon siguro ako ng ganyan, hindi ko alam kung depression, anxiety, gusto ko laging nakapatay ang ilaw. Gusto ko madilim, wala akong makikitang liwanag, ganun. Tapos ang kakaiba talaga guys, yung magugulat ka na lang na ang himbing-himbing ng tulog mo, tapos out of nowhere magigising ka para umiyak ka sa madaling araw. Isa dito guys is yung mga nagtitrigger sa'yo na nagiging malungkot ka, is yung mga pinagdaanan mo dati. Especially kung ano yung mga masasakit na pinagdaanan mo dati, yun yung maaalala mo lagi. Tsaka guys, kapag meron ka palang ganito is parang sensitive ka masyado. Yung sinasabi ko dito guys is based lang sa experience ko nung mga panahong meron akong ganyan. Pero ngayon naman guys is ino-overcome ko siya paunti-unti. Hindi pa naman siya totally nawawala. Pero may time pa rin na nagiging malungkot ako, sobrang lungkot, yung parang bigla na lang ako iiyak. Pero nalalampasan ko siya kasi lagi akong nagpipray. Tapos guys, pansin ko lang, malaking tulong yung mga taong nasa paligid ninyo.
Kapag meron kayong ganyan, mas okay yung may mga taong nakakaintindi sa inyo. Tapos may taong magko-comfort sa inyo, yung medyo paanuhin kayo, pakakalmahin kayo. Kasi kapag hindi kayo pinakalma, parang lahat ng mga masasakit na nangyari sa buhay nyo is unti-unti nyong naaalala. Hanggang umaga, na-try ko yan guys, hanggang umaga hindi ako natutulog dahil lang umiyak ako ng umiyak ng umiyak. Tapos parang mawawalan ka ng gana sa lahat guys, yung tipong pati sa pagkain, kaya mong hindi kumain ng ilang araw dahil nga parang nawalan ka ng gana sa lahat. Ano ba yan? Uulitin ko guys, hindi ako professional or hindi ako psychiatrist. Based on my experience lang po yan yung mga sinasabi ko sa inyo. So bali, puputulin ko na muna ang ating chikahan dito guys. Kita-kita na lang tayo sa aking next vlog tomorrow sa ating day 6 ng pag-exercise ng PCOS Warrior. Bye-bye!